Breaking news, China nanawagan sa Pilipinas ng pagkakaisa. Ito ang naging sentro ng pahayag ng Chinese Ambassador sa Pilipinas, kung saan binigyang diin nito ang kahalagahan umano ng matatag at malakas na ugnayang pangkalakalan sa pagitan ng China at ASEAN nations, kung saan sinabi nito na mahalaga para sa parehong panig na protektahan ang malaya at patas na sistemang pangkalakalan sa mundo upang mapanatili umano ang isang matatag at makatarungang kaayusang pang-ekonomiya. Kaya naman isinusulong ng China ang tinatawag nitong China-ASEAN Free Trade Agreement version 3.0, kung saan sa pamamagitan nito ay maaaring magkaroon ng mas maluwag na kalakalan ang ASEAN countries para sa mga Chino. Ang Free Trade Agreement kasi ay pangkaraniwang nag-aalis ng mga taripa sa bawat produkto ng bawat bansang kasali sa kasunduan. Kaya't sa madaling salita, sa pamamagitan nito ay mas magiging madali ang pagpasok ng mga produkto ng China at ASEAN countries sa isa't isa. Pero makabubuti nga ba ito para sa Pilipinas? Kung mababawasan kasi o tuluyang aalisin ng Pilipinas ang pagpapataw nito ng taripa sa mga produkto mula sa China, ay maaaring mas marami pang produkto mula sa China ang dumagsa sa Pilipinas, at kapag nangyari ito ay mas lalong hihina ang mismong produkto na gawa ng mga Pilipino, dahil bukod sa mas mura ang produkto ng China ay napakarami pa nito na mabilis kumakalat sa anumang dako ng Pilipinas. Kaya naman mas nagiging popular ito kaysa sa produktong gawa mismo ng mga Pilipino. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang Pilipinas o ang ibang mga bansa ay kadalasang hindi pumapayag sa pagkakaroon ng free trade agreement na naglalayong bawasan o alisin ang mga taripa sa kalakalan ng dalawang bansa. At ang isa pang halimbawa ng panganib ng free trade agreement na kadalasang nagsusulong ng zero tariff sa bawat bansa ay ang panganib sa produktong pang-agrikultura. Kung mawawalan kasi ng taripa ang bawat bansa sa pag-i-import ng bigas halimbawa, ay maaaring dumagsa ang bigas sa Pilipinas, at kapag mas maraming bigas ang nasa merkado, ay maaaring bumaba ang halaga nito, at kapag ito ang nangyari, ay mas lalong mawawalan ng gana na magsaka ang mga natitirang magsasakang Pilipino dahil halos wala na silang tutubuin kung puro imported rice na lang ang tatangkilikin ng mga Pilipino. Kaya't napakalinaw na ang Free Trade Agreement 3.0 na isinusulong ng China ay para lamang din sa kanila at ilang negosyante sa bawat bansa sa mundo, dahil ang pagsusulong ng Free Trade Agreement ay makapagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga importer ng bawat bansang kasapi nito. Subalit matindi naman ang balik nito para sa mga exporters ng bansa at sa mismong simpleng mamamayan ng mga ito. Kaya't maituturing na isang kabalintunaan ang sinasabi ng Chinese Ambassador na win-win solution para sa ASEAN countries ang isinusulong nito, dahil sila lamang halos ang bansang nagbebenta ng mas maraming produkto saan mang bansa sa mundo kaysa sa binibili ng mga ito. Samantala ang US naman ang may pinakamalaking kontribusyon sa foreign reserve ng mga Pilipino, dahil ang US ay bumibili ng produkto mula sa Pilipinas na nagkakahalaga lang naman ng $14.2 billion, habang nagbebenta lamang sila sa Pilipinas ng kanilang produkto na nagkakahalaga ng $9.3 billion. Kaya't sa madaling salita, ang US ay nagpapasok ng capital inflow sa Pilipinas na umaabot ng higit $14 billion, at higit sa $9 billion lamang ang bumabalik sa kanila taon-taon. Kaya taon-taon ay nagkakaroon ng trade plus ang Pilipinas mula sa US na nagkakahalaga ng $5 billion na dumaragdag sa foreign reserve ng Pilipinas na siya namang nagpapalakas sa value ng Philippine peso. Kaya't kung makikiisa ang Pilipinas sa China imbis na sa US, ay mas madaling huhupa ang value ng Philippine peso, at kapag nangyari ito ay magiging napakahirap na para sa Pilipinas na makabili pa ng mas maraming produkto mula sa iba, dahil mabilis tataas ang presyo ng mga ito dahil sa paghina ng halaga ng Philippine peso. Samantala, ang Pilipinas naman ay nakapagbebenta ng produkto sa China na nagkakahalaga ng $19 billion. Mas malaki ito kumpara sa naibebenta natin sa US. Subalit mas malaki rin ang binibili natin sa China na nagkakahalaga ng higit sa $34 billion. Kaya't sa madaling salita, habang nakapagpapapasok ang China
ng $19 billion para sa capital inflow ng Pilipinas, ay naglalabas naman ito ng $34 billion bilang capital outflow ng bansa. Kaya't sa madaling salita, kung ang US ay nagdadagdag ng $5 billion sa foreign reserve ng Pilipinas na nagpapalakas ng peso, ang China naman ay nagbabawas ng $15 billion na foreign reserve ng Pilipinas taon-taon na nagpapahina naman sa value ng peso. Ngayon, sino nga ba ang mas may pakinabang para sa Pilipinas? Ito ang isang pinakamakatotohanang halimbawa kung bakit hindi papabor para sa Pilipinas ang pinaplano ng China na bawasan o alisan ng taripa ang pandaigdigang kalakalan ng mundo, dahil ang ganitong sistema ay papabor lamang sa mga bansang may malakas na industrialisasyon gaya ng China, habang patuloy na malulugmok ang mga bansa gaya ng Pilipinas na halos umaasa na lamang sa produkto nila, kung kaya't napapabayaan na nito ang pagpapalakas ng industrialisasyon sa sarili nitong bansa, dahil ang mga tao sa Pilipinas ay hindi mag-aaksaya ng oras para lumikha ng mga bagong produkto kung alam naman nilang mas tinatangkilik na ng Pilipinas ang produkto ng mga Tsino, at iyan ay dahil madaling nakapapasok sa Pilipinas ang mas maraming produkto ng mga ito, kaya't imbis na makiisa sa mga komunista para pagaanin pa ang pagpapasok ng kanilang produkto sa Pilipinas, ay kailangang unahin ng Pilipinas na paghandaan ang pagkakaroon ng mas malakas na industrialisasyon, dahil ang pagpapalakas lamang ng industrialisasyon ng Pilipinas ang magiging susi ng bansa para patuloy na lumakas ang value ng ating pera, kung saan sa ganitong paraan lamang din natin mapauunlad ang bansa, dahil ganitong pamamaraan rin ang ginawa noon ng China, kung saan bagamat pinapasok nila ang napakaraming kumpanya noon sa bansa nila, ay unti-unti naman nila itong ginaya at gumawa ng sariling produksyon nila, at habang dumarami ang kanilang sariling produksyon, ay unti-unti naman nilang pinaghigpitan ng mga dayuhang kumpanya, kung kaya't ngayon ay ang kanilang bansa ang may pinakamalaking produksyon sa pandaigdigang ekonomiya. Samantala dito sa Pilipinas, bagamat pinapapasok rin natin ang ilang dayuhang kumpanya, ay tila wala namang maayos na kontrol ang ating gobyerno noon pa man para suportahan ang mamamayang Pilipino para magkaroon din tayo ng sariling produksyon at hindi palaging umasa sa mga dayo. Kaya naman dahil dito ay napag-iwanan na tayo ng napakaraming bansa sa Asya, dahil habang ang maraming bansa sa Asya ay nakatuon sa pagpapalakas ng industrialisasyon nila, ang Pilipinas naman ay tila kontento na sa pabili-bili na lamang ng produkto mula sa kanila. Kaya't kung ako ang tatanungin mo, ay ang mga pulisiya ni Trump ang kinakailangan ng Pilipinas sa sitwasyong ito kung talagang nais natin ng pagbabago.